Welcome sa Tagalog Crime and Mystery. At sobrang excited ako ngayon kasi ito ang pinakaunang episode ng Storytime with Miss A. Kung bago lang kayo sa ating channel, pinag-uusapan natin ang mga storya ng kababalaghan, misteryo, hiwaga, supernatural at krimen sa wikang Tagalog. Kung gusto mo ng ganitong klase ng content, malaking bagay ang inyong suporta sa ating channel. Kaya please, huwag kalimutang mag-like at subscribe at pindutin mo na din ang notification bell para sa mga susunod pa nating kwentuhan. What are you guys doing? I don't see anything. Guys, I think we should get out of here. Let's burn this damn thing already. Nung bata pa lang ako, mahilig na ako sa mga palabas ng katatakutan at mga horror movies. At isa sa hindi ko makakalimutang napanood ko nun sa TV ay ang Spirit of the Glass, kung saan maaari mong makausap ang spirito ng mga patay sa pamamagitan ng isang game or laro. Pero isa nga lang ba itong laro na pwede mong subukan at itry kung gugustuhin mo? Isa nga lang pong disclaimer, hindi natin pinopromote ang mga occult activities sa ating channel at naniniwala tayo na isa tong mapanganib na aktibidad na hindi dapat i-entertain at subukan, lalo na sa mga kabataan na makakapanood ng video na ito. Bago tayo pumunta sa ating kwento, pag-usapan muna natin ang history ng Spirit of the Glass. Ang Spirit of the Glass ang Pinoy version ng Ouija board. Kung hindi kayo pamilyar dito, ito ay isang board na may mga letra ng alphabet from A to Z at mga numero mula 0 hanggang 9. Meron din itong nakasulat na yes at no, pati na din ang salitang goodbye. Kasama din ito ang isang planchet, ang isang kahoy na hugis luha na kadalas ay may isang butas na pwedeng may isang bilog na magnifying glass. Inilalagay sa ibabaw nito ang mga daliri at aantayin itong gumalaw pagkatapos magbigay ng tanong sa mga di umano'y espiritong ligaw. Nagbula ang Ouija board sa Amerika at nagsimula ito noong 1890s, kung saan si Mr. Elijah Bond na siyang nagsimula ng ideya ng board game na ito ay nakita ang business opportunity sa kanyang ideya. Kaya naghanap siya ng investors. Para saan kaya? Dahil gusto niya itong i-mass produce para pagkakitaan. Para saan pa ba? At kasama si Mr. Charles Kennard ng Baltimore, Maryland, sinimulan nila ang Kennard Novelty Company, ang kumpanya na gumagawa at naging patent owner ng Ouija board. Pero sa tingin nyo, bakit ba ito nauso sa Amerika in the first place? Kung dito sa atin sa Pilipinas, weird at nakakakilabot ang pagkausap sa spirito ng mga patay. Kahit nga isipin mo parang nakakakilabot na eh. Pero ibahin mo sa Amerika, lalo na nung 1800s. Kasi nga, ang average lifespan ng mga panahong ito ay less than 50 years old lang. Sa madalit sabi, maaga silang namamatay. Maraming mga nanay noon ang namamatay sa panganganak. Tapos yung mga bata noon ay namamatay sa mga samot-saring sakit. At marami namang mga tatay yung hindi na sila nakakauwi galing sa pakikipaglaban sa gera. Kaya kung tutuusin, swerte talaga tayo ngayon dahil sa pinadaling pag-access ng healthcare, dahil sa technology, lalo na ngayong 20th century, na halos lahat pwede mo nang i-DIY sa tulong ng mga videos ng YouTube, ng internet. Pati nga yata basic na pangangailangan mo, o-orderin mo na lang sa Shopee, di ba? Uy, Shopee, baka naman. Pero alam nyo ba na parang sinumpa din daw ang may-ari ng Ouija board? Noong February 24, 1927, si Mr. William Fuld na siyang nagmamanage na ng kumpanya ay
namatay sa isang freak accident. Ayon sa kwento, habang ini-inspection niya ang kanyang building na pinapatayo niya noong mga panahong ito, ito din daw ay di umanong inutos ng Ouija board sa kanya. Umakyat si Mr. Fald sa bubong ng kanyang 3 palapag na pabrika, tapos bumigay yung riles ng kanyang sinasandalan. Nahulog si Mr. Fald. Isang bale sa kanyang tadyang ang tumusok sa kanyang puso na kinamatay niya kalaunan. Although may mga nagsasabing totoo ito at mapanganib, marami din naman na nagsasabing fake lang ang Ouija boards at marami din ang hindi naniniwala dito. But we can say something with a bit of confidence here. It's not a ghost. It is your brain playing tricks on you. In fact, psychologists have a pretty good understanding of Ouija boards. They've figured out not only how the planchette moves across the board, but also why we're so easily convinced a spirit is the one behind it. Overall, the mechanics here are actually pretty simple. The planchette moves thanks to something called the ideomotor effect. This is when a muscle moves just a little bit without you noticing and without you actually intending it to move, and it's driven by your thoughts and subconscious. So, if you're focusing really hard on the planchette and waiting for it to move, you might not notice that your finger happened to twitch a little toward one of the letters, and your brain won't notice either. So, faced with a spooky moving planchette, it makes sense that you would just assign causation anywhere you can. You didn't move it, so maybe it was your friend, or maybe it was some spook. So kunwari, tinanong mo sa Ouija board, ano ang inulam ko kagabi? Ngayon yung mga daliri mo daw ay mapapansin mo umuusog sa tamang sagot, which is, kunwari, sinigang. So nakita mo siya, umuusog siya sa letra ng, kunwari, S-I-N-I-G-A-N-G, sinigang. Ngayon, napawaw ka. Tinanong mo ngayon yung katabi mo, o ikaw ba yung naggalaw? Tapos dinay naman niya. So ngayon, yung isip mo, dun na mapapaniwala na baka yung spiritong ligaw na yon. Sa katunayan, kahit sa tingin mo ay hindi ikaw ang naggalaw ng planchette, ayon na din sa ideomotor effect, ang iyong subconscious mind, ang parte ng utak ng tao na responsable sa ating mga memorya, ang nag-utos sa daliri mong paggalawin tungo sa tamang sagot na ine-expect mo, kahit hindi mo naman ito namamalayan. Kaya nga, madaming mga dalubhasa ng siyensya at ang mga scientist na hindi naniniwala dito. Please. You're a very strong woman, and you know what you want and how to get it. You seem troubled at the moment. What does it say? Can you shuffle the cards, please? What is it? Please tell me what it says.
Your husband will soon have a slow, painful death. Do I get away with it? Kahit na kayang i-debunk ng mga scientist ang board game na ito, hindi pa din nawawala ang mga nakakakilabot na kwento. Kasama na dyan yung mga krimen na nangyari na di umano'y dahil sa influensya ng Ouija boards. Tulad na lang ng nangyari kay Ella Crawford. Noong 1912, may isang manghuhula na nagbigay kay Ella ng isang Ouija board. Pagkatapos nito magpahula sa kanya, ay sinabihan niyang may mangyayari sa kanilang mag-ina na hindi maganda. Si Ella ay may isang baby, si Eleonora May. Sabi sa balita ay may depression din si Ella dahil na din sa pagkamatay ng kanyang asawa na si Joseph Crawford. So balo din pala tong si Ella at meron din daw siyang matagal ng karamdaman sa kanyang katawan. Pero walang makakapagsabi na isang gabi, isang karumal-dumal na krimen ang kasasangkutan nito. Noong November 12, 1912, nagulat na lang ang mga kapitbahay ni Ella na bigla itong kumatok sa apartment na duguan at puno ng mga sugat sa kanyang katawan. At ang nakakabahala pa nito ay may hawak pa itong isang palakol at ang mga susunod niyang sinabi ang nagpatindig ng mga balahibo nito. Sinabi ni Ella na pinatay niya ang kanyang anak at gusto din niya magpakamatay pero hindi siya napuruhan. Agad namang tumawag ng pulis ang kapitbahay. Dumating sila sa bahay ni Ella kung saan nakita nila itong tulala at hawak pa rin ang palakol. Dinala nila si Ella sa kwarto kung saan nakita nila si Eleonora May na basang-basa na nakahiga sa kama. Wala na itong buhay. Dinala naman si Ella sa isang ospital at pagkatapos nito, doon na nila nalaman na matagal na palang pinaplano ni Ella na patayin ang kanyang sarili, kasama na ang kanyang anak na babae na si Eleonora. Dahil sa kanyang paranoia at takot sa hinaharap at kung ano ang maaaring masamang mangyari dahil na din sa naging hula sa kanya, mas nakipag-usap si Ella sa Ouija board at sinabi di umano ng board kay Ella na mas mabuting mamatay na lang silang dalawang mag-ina sa halip na magdusa pa ng maraming taon. Maging dito sa Pilipinas, may mga kwento din na kaugnay sa paggamit ng Ouija boards. Si Father Armand Tangi ng Society of St. Paul ay kinuwento sa isang article na sinulat ni Miss Kathy Yamsuan ang kanyang mga naging supernatural experience nung siya pa lang ay bagong pari na kaugnay sa Ouija boards. Noong 1984 ay inimbita siya na i-bless ang isang bungalow na bahay sa Mandaluyong City. Sinabihan din itong magdala ng madaming holy water. Nagtaka naman siya kung bakit kailangan ng madaming holy water, one story lang naman ang bahay. Well, pagdating ng tahanan, bumungad ang isang matanda na nakaupo sa isang rocking chair. Di naman niya ito pinansin. Naalala pa nga ni Father Tangi na tumindig yung mga balahibo niya nung pagpasok pa lang niya ng bahay. Masyadong malamig ang temperature sa loob ng bahay. Kahit nasarado naman ang mga bintana, maulan at maalinsangan pa daw nung araw na yon. Ayon kay Father Tangi, nung nilabas niya ang kanyang prayer book, nagsimula siyang makarinig ng isang boses ng lalaki na para bang umuungol at tila ba parang nahihirapan. At habang umiikot sila sa mga kwarto, kasama ang pamangkin ng matandang lalaki, kasama na din ang dalawang office mates nito para basbasan ang iba pang bahagi ng bahay. Palakas ng palakas ang mga ungol na nadidinig ni Father Tangi. Ang kusina ang huling lugar para sa pagbabasbas at doon naman nadinig ang pinakamalakas na mga tunog ng ungol. At dito na napansin ni Father Tangi na dito nagmumula ang mga tunog ng ungol. Nag-aalinlangan siyang buksan ang pinto nito sa takot na kung ano man ang pinanggagalingan ay maaaring bumangga sa kanya. Nilakasan ni Father ang kanyang loob at binuksan ang pinto ng refrigerator at winisikan niya agad ng holy water ang loob ng ref. Nagsimula lamang tumigil ang mga ungol nang magdikit si Father Tangi ng card na may panalangin para kay Hesukristo sa pintuan ng refrigerator. Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised.
Sinabi ng pare na pagkatapos i-bless ang tahanan, dun lang inamin ng pamangkin ng matanda kung bakit niya ito tinawag para basbasan ng bahay. Sinabi ng pamangkin na lahat ng kanilang mga naging kasambahay na nautusan din niya magbantay sa kanyang tsuhin ay umalis agad pagkatapos lang ng ilang araw. Lahat sila ay nagreklamo tungkol sa mga upuan at tsinelas na gumagalaw na lang ng mag-isa. Ang pinaka nakakabahalang kwento pa dito ay nagmula sa isang batang kapitbahay nila. Minsan daw ay nakita niya yung matanda mula sa bintana nito na habang nanonood ng TV mula sa kanyang rocking chair ay may isa daw lalaki na may mga sungay at buntot na nakatayo sa tabi nito. Kwento ng pamangkin, nung binata pa lang ang tsuhin niya, naging regular ang mga occult sessions at kasama din dito ang paggamit ng Ouija board sa kanilang tahanan sa Mandaluyong. Ang kanyang tsuhin, kasama na din ng mga kaibigan na galing sa mga may kayang pamilya, ay malimit na tumatawag sa mga espiritu bilang isang katuwaan. Sa paglipas ng mga taon, marami sa mga naging kasama ng kanyang tsuhin sa mga occult sessions ang dumanas ng paghihirap sa buhay. Kasama na rin ang ilang trahedya. Pagkatapos nga lang ng 2 taon nung binless ni Father Tangi ang bahay, isa sa mga kaibigan ng kanyang tsuhin na isang napakaganda at kilalang socialite ang naging biktima ng isang murder. Ito ay naging isang mainit na balita noon sa komunidad ng Makati. Kinuwento din ng pamangkin na sa isang session, tinawag ng grupo ng kanyang uncle ang isang kaluluwa at sumagot naman ang di umano'y isang kaluluwa ng isang taong nagpakamatay. Tinanong nila ito kung saan ba siya nakarating, sa langit o sa impyerno. Sumagot naman ang kaluluwa at sinabi nito na, bakit niyo ako niloloko? Dagdag pa ng pamangkin na ang baso na ginamit nila sa session ay bigla na lang lumipad. Pagkatapos nito ay nabasag ito sa dingding. May mga kasangkapan din sa tahanan na bigla na lang gumalaw ng kusa na para bang may kakaibang puwersa ang tila nagpagalaw nito dahil sa galit at inis. Isa pang kaso ang kinuwento ni Father Tangi kung saan nagsagawa siya ng exorcism ng isang bahay sa Tagaytay City na ginamit din para sa Ouija sessions. Namatay at inilibing sa property ang original na may-ari ng bahay. Sinabi ni Father Tangi na ito ay bawal sa relihiyong Katoliko at dapat ay ililibing ang mga namatay sa isang sagradong lugar tulad ng sementeryo. Ayon sa isang tiyahin ng may-ari ng bahay, matagal lang hindi natitirhan ng tahanan. Wala ding tumatagal na mga kasambahay dahil sa hindi nila magaan na pakiramdam. Nagrereklamo ang mga ito na habang sila ay natutulog, parang may nakatingin at nagmamatsyag daw sa kanila. Pati na ang mga bisita. Although nagagandahan sila sa bahay, tumatanggi sila sa alok na manatili dahil sa mabigat at hindi magandang pakiramdam nito. Bago isagawa ang exorcism, humingi muna si Father Tangi ng proteksyon kay Saint Michael at Padre Pio na dumanas din ng matinding opresyon ng demonyo para sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Inantay din niya na mag-alas 3 na kilala bilang The Hour of Great Mercy. At nagsimula na siyang magdasal habang ang mga may-ari ng bahay at mga kaanak nito ay nasa dining table. Habang sila ay nagdadasal, narinig nila ang pinto na nagbubukas-sara at dinig na dinig ang malakas na tunog nito.
Pagkatapos, bigla na lang lumipad ang isang plato sa itaas habang binibigkas ni Father Tangi ang panalangin ng exorcism ni Pope Leo kay Saint Michael. Lalo na ang bahagi na nag-uutos sa mga maruruming espiritu, lahat ng kapangyarihan ni Satanas, lahat ng iyon ay pinalalabas sa pangalan ni Jesus. Nawala lamang ang nakakatakot at nakakakilabot na pakiramdam nang matapos na si Father Tangi. Gumawa ng follow-up na pagbisita si Father Tangi makalipas ang 2 linggo sa tahanan. Sa pagkakataong ito, kasama niya ang isang pari at napansin nila ang isang abstract painting na nakadisplay sa sala na kulay itim at pula. Sinabi ng pari na kasama ni Father Tangi na ang painting ay isang imbitasyon sa demonyo at agad naman itong inalis ng may-ari ng bahay. Ayon kay Father Jose Francisco Siquia, Direktor ng Office of Exorcism of the Archdiocese of Manila, ang mga bagay na ito ay nangyayari dahil sa mga occult at sinful activities tulad ng paggamit ng mga Ouija board or Spirit of the Glass. Ito ay nagpapahintulot sa masasamang espiritu ng isang spiritual opening para ito ay makagambala sa mundo ng mga buhay. Bukod sa mga mapanganib ang larong ito, sinabi ni Father Siquia na ang isang bahay ay maaari ding maging haunted kung may namatay o nagpakamatay or may krimen na nangyari dito. At dahil dito ay nangangailangan ng panalangin, sakripisyo pati na rin ang isang misa. May mga protocol na kailangang sundin bago maalis ng isang pari ang mga hindi gustong entity mula sa isang haunted house. Sinabi ni Father Tangi na ang pari na inatasang mag-exercise ng isang masamang entity ay kailangang mag-ayuno, magkumpisal, at subukan ng lahat ng kanyang makakaya na huwag magkasala bago ang exorcism. Kayo ba? Nasubukan nyo na ba ang Spirit of the Glass? Or may kakilala ba kayo na nakatry nito? Ilagay nyo lang ang inyong sagot sa comment section. Again, ito nga pala ang inyong kakwentuhan, si Miss A. At hanggang sa susunod nating video, paalam!